tenant screening. Anong dapat at hindi dapat i-check? Dapat mong i-check dyan, unang-una yung sahod ni tenant. Kung may kapasidad ba siyang bayaran ka buwan-buwan, ilan silang titira sa bahay para malinaw ang usapan kasi ang capacity lang ng paupahan mo ay 4. Ngayon, pag nagdala siya ng doble dyan, 8, hindi pwede yon. Pangatlo, sasabihin mo na residential lang yung paupahan mo, hindi pang commercial at magtatayo siya ng tindahan dyan. Hindi nga pwede may tindahan kasi magdudulot ng ingay. Maapektuhan yung ibang tenant mo. Kaya pag residential ang paupahan, residential lang, hindi nga yan pwedeng pang commercial. Nabanggit mo yun sa kanya ng maayos. At alamin mo rin kung saan siyang kumpanya nagtatrabaho, kung regular na ba siya. Baka kasi mamaya, ang kontrata lang niya ay 5 buwan. Contractual lang. 1 taon yung kontrata nyo sa paupahan. Paano na yung ika-6 months niya? Paano siya makakabayad sa'yo kung wala na siyang trabaho? Kaya napaka-importante ka landlord na alamin mo kung ano na ang lagay ng trabaho niya. At kung isa lang ba siya may trabaho sa pamilya o dalawa sila. Siyempre, mas mainam kung dalawa sila. Mawalan man siya ng trabaho dahil na-endo nga siya, 5 months lang. May sasalo pa na asawa niya. So, makakapagbayad pa rin siya ng renta sa'yo. Hindi masama ang pag-i-screen ng tenant. Mas masama kung hindi mo gagawin yan. Dahil hindi mo maprotektahan ang ari-arian mo. Dahil may maintenance tayong binabayaran. May taxes pa nga tayo. Every 3 months, nagbabayad tayo niya. May amilyar pa tayo. Saan ka kukuha ng perang yan? At pagpaparenew pa ng business permit. Malaking halaga din yan. Hindi mo masusustain ang negosyo mong paupahan kung hindi kumikita yan. Kaya ka landlord, sa usaping negosyo, kailangan mong maging mapili sa tenant. I-screen mong maigi yan. Anong dapat hindi mo na i-check sa tenant? Huwag mo na masyadong tanungin about personal na buhay niya. Yun yung masama. Magiging marites ka na noon. Pag tinanong mo, ano ba yan? Asawa mo ba yan o girlfriend mo? Kayong titirang dalawa dito. Masyado ng personal yan tanong mo. Maging sensitive din tayo mga ka-landlord pagdating sa pagtatanong. Kaya ka landlord, yung mga dapat mong itanong, dun ka mag-focus. Kasi yun yung impormasyon na kailangan mo para malaman mo kung tatanggapin mo ba yung tenant na yan o wag na lang.